Ayan, at magandang gabi po Pilipinas, magandang gabi Metro Manila. Live po tayo mula dito sa may tanggapan ng Metro Manila Development Authority o ng MMDA. At bago po natin ibigay ang latest sa lagay ng ating trapiko, isa po itong magandang oportunidad para sa ating lahat. Dahil makakasama po natin ngayong gabi ang General Manager ng MMDA na si GM Corazon Jimenez. Magandang gabi po GM. Magandang gabi sa iyo. Mabuti naman at nandito ka pa rin. Opo, GM, unang katanungan lang po pero bago po yan, happy anniversary po muna dahil bukas anniversary na po ng MMDA. Yes, it will be our 38th founding anniversary ng MMDA at kami natutuwa. Sinusundan pa rin kami ng publiko. Sila'y natutuwa sa mga serbisyo din namin at tumaas nga ang rating namin ha. Pagmamalaki ko na yon. Kaya itong anniversary na to ay talagang ang focus namin ay tungkol sa sa kaligtasan. Oo, kaligtasan ng mga tao. At of course para sa aming mga empleyado yung kapakanan na sinatabi namin, para sa kanila may pabahay kami na ino-offer. And then yung pangatlo nga ay ang kalusugan. Talagang we make sure na ang aming pong mga tao, ang aming mga personnel ay talagang dapat maging masaya as public servants. GM, speaking of housing project, pwede niyo po ma-elaborate ng kaunti itong housing project po na ito? Itong sa housing project lang ng MMDA, matagal na po itong ninanais nila at mayroong mga naibigay na sa kanila talaga na dapat maging kanila na. But unfortunately, hindi po pwede yung aming landfill dahil wala pa kaming permiso sa DNR. At ang sabi nga ay hindi pwedeng magpabahay pa. So gumawa kami ng paraan na ang mga tao ay makaka-avail ng sa maliit na halaga sa kanilang bahay. Opo, GM, I believe base po sa mga reports po natin, maiba lamang po tayo ng konti. Base po sa mga reports natin, mukhang hindi naman po tatama ng Metro Manila at tanging sa Samar at Leyte areas lamang po tatama itong pinaghahandaan po natin na bagyong Yolanda na ngayon nga po ay may international name pa na Haiyan. So, gaano po ba kahanda if ever ang MMDA GM kung sakali nga po na makaapekto yung bagyo dito sa Metro Manila? Alam mo, ang MMDA lagi na kaming handa may na kami talaga pag sinabi ni chairman na Puma, kailangan mag-activate na. Naka-activate ka agad yan. Very sa amin yon, automatic sa amin yon. Pag sinabi ni chairman, itong apat na teams na to, kailangan nandiyan na sa ganitong lugar, at ang aming mga equipment nakahanda kahit kailan. So, handang-handa yung mga equipment para sa mga rescue and... The personnel are very much aware kung anong dapat nilang gawin. Dahil sa dami ng experiences natin dito sa Manila, sa Metro Manila, yung flooding, parang sa amin parang drill na lang yun. But it's so easy for us to activate our teams, our composite teams. Opo, GM, bilang last question po natin, meron po tayong tinatawag na uniform ticketing system, which I believe is pumasa na po sa Metro Manila Council, yung phase 2? Yes, in fact pinag-uusapan na yan, dapat ang bawat LGU ay magkaroon ng ordinansya na. Na ito ang magiging parang uniform fee for everyone. So pinaghahandaan na po ito ng mga LGU and eventually we're able to look at all their ordinances kagaya ng mga ginagawa natin sa anti-smoking, ginagawa natin sa iba pang mga advokasya. So we hope to get all of this one in the near future soon. Sana nga po GM, at huling mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat na dahil sa inyo ding partisipasyon sa lahat ng ginagawa po ng MMDA. Kayo ay laging kaakibat namin sa aming mga ginagawa at sana po yun ang disiplinang hinahanap pa rin natin, sana nandito pa rin. Kami nagpapasalamat sa Diyos na umaabot pa rin kami dito sa 38th anniversary na aming idadaos po bukas. At kami ay magkakaroon pa ng misa para sa papasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po, General Manager Corazon Jimenez of MMDA. Maraming salamat din sa opportunity na to. Mabuhay po tayong lahat.